Hello, good morning, good morning. Guys, kasabong Luzon, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon sa isa ka parte sa lagay ng manok ko. Ito ipakita ko sa inyo, i-content ko, i-upload ko dito sa aking YouTube Kasabong TV. Parang mapanood nyo. Ibang hawak ko na manok na linyada ito. Pakilala ko sa inyo, ito process ng hatchery. Ito na siya ang anak ng inahin ko nga pinakitan dumalaga nga puti ang balahibo nga blue legs. Yan, pagpatunay ko sa inyong mga baguhan pa lang, iyang pinakita ko na manok na yon na inahin na dumalaga nga sinabi kong itlog pa binigay sa akin sa kaibigan ko magsasabong. Totoo talaga nga hatchery. Ito na siya ang anak. Dilaw lang paa kasi ang ama nito yung pula ko nga dilaw paa. Pero ang nanay nito yung blue legs na hatchery. Ang mga kapatid dito may blue legs, mayroong white split, puti ang paa. Yan ang kalabasan, pero ang mga kulay nila halos ganito, mas iba makula-pula pa dito ng likuran. Iba naman yung mga manok na madalas kong hinawakan na una kong palay na sweeter gray. Ito siya. Itong pagpatunay ko sa inyo nga pagpiling sa inahin na hindi siya nagkaroon ng sakit yung inahin na yun na blue legs ko nga grays mula pagka sisiw niya, kasi itlog siyang binigay sa akin na subaybayan ko, hindi nagkaroon ng ito mga anak din hindi sakitin. Yan, at saka hindi pa sila inabutan ng timbulutong. Yan. Yan, totoo. Yan, ang bilis na sinlakihan. 5 months na ito ngayon. Obligado akong tanggalan ko ng palong pangitaas niya kasi nakatakip sa mata. Hindi pwedeng hayaan ko lang yon dahil importante sa isa ka mata sa manok na panglaban na alerto, mabilis tingin sa maging kalaban sa galawan. Hindi po pwede nga mamaya hayaan nyo kay mga baguhan pa lang ang manok natin magpaduling-duling. Isa lang ang naging kalaban sa kanina niya, 10 na ang maging kalaban. Talo na tayo kasabong. Isa lang versus sa 10. Kaya ayusin natin pag-alaga. Para sa inyong mga baguhan pa lang ito, kapag tumakip na sa mata ang ating mga manok, kahit 4 months pa yan o kagaya nito 5 months, alisin na natin. Ginagawa ko mismo yan para sa kabubutihan sa paningin sa ating mga manok na mga alaga, kasi pinaka-importante yan. Kasi sa manok nga panglaban, kailangan alagang-alaga natin ang kalusugan niya, lalong-lalo sa mata. Kasi kung maglaki yan, gugulang siya nga may nakatakip lang sa mata, bago tanggalin nyo nga may edad na siya, iba-iba na ang paningin niya. Tingnan nyo yung mabubulag na siso pa lang, di ba pwede pa nating ilalaban kasi hindi umiikot. Pero ang mabubulag nga sa laban na magulang na manok, umiikot-ikot talaga yan. Obserbado na ko kay ilang manok na kung bisis na bulagan, tinamaan ng tarik, umiikot-ikot yan. Pero may nabubulag ako dati na sisiw pa lang siya, nabubulag pero hindi umiikot sa laban. Yan totoo. Ang isa kamata niya naka-alerto, nakaganon lang, nanood lang din sa kalaban o igaganon lang siya, hindi umiikot. Pero ang manok na malaki ng mabubulag, umikot-ikot talaga. Yan ang totoo, pinagdaanan ko na yan. Ipaabot ko sa inyo ito, ibigay kong tips itong video na ito pang panood sa inyong aking mga viewers, followers, subscriber na kailangan ang pag-alaga natin kung panglaban natin na manok, huwag kang mahinayang sa palong lang yan. Hindi yan mahalaga, hindi kasama sa labanan ang palong. Yung ulitin ko sa inyo, ang pagpili, yung di sakitin, ito na ang resulta. Uribag sample ko sa inyo. Hindi rin naging sakitin ang mga anak ng hatchery ko nga inahan. Patunay ko sa inyo. Kasi kung nasubukan ko talaga mismo dito sa mga manok ko, nagmanok ko ng inahin ko nga nagkaroong bulutong, kasi quality maganda, sakto sa sukat. Ang mga anak din talaga, lalo na kung bulutong, binubulutong talaga, ang dami na kaya, lalo na kung di maka-immunize, hindi mabakunahan ng anti-bulutong. Yan totoo. Yan. Sana may mapulot o matutunan kayo sa umaga na ito ngayon sa akin. Hanggang dito muna ako, bukas naman tayo uli. Ito pa rin ko ay pinapangako ko sa aking mga viewers, sa aking mga followers, sa aking subscriber, na unti-unti ko sa inyo nga ituturo, ipapaliwanag ang lahat ng kaalaman ko tungkol sa pag-alaga ng ating mga manok nga
mga panglaban. Yan lang, maraming salamat sa panonood. Thank you.